Sige po, inimbitahan na po lahat na tumayo. Tunay nga po na let's expect po yung pagkilos sa Panginoon Diyos sa kalagagang natin ngayon. Amen? Hallelujah. Tuloy natin imbitahan ang banal na presensya ng Panginoon na patuloy na kumikilos sa lahat. Sige po, tayo po ay isang panalangin. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kinikilala namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa atin simula pa lang sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay. Salamat sa iyong pagpapala, sa iyong pagsama, sa iyong pagtulong sa kanakalan ng sitwasyon. Salamat, Panginoon, na nandito kami sa masamang mananalangin sa pamamagitan ng iyong pamahalaan. Lord, sa kabila ng iyong kabutihan, patawad, Panginoon, na sa kabila ng iyong mga pinapakita sa amin, patuloy kami nagkakasala. Lord, patawarin mo kami sa mga kasalanan na nagawa namin. Lingid man ito sa aming kaalaman. Alam na namin ito o hindi. Kaya't man ito o hindi, Panginoon, patawarin mo kami. Hindi kami ng kapatawaran, ng paglilinis, ng kalayaan mula sa mga kasalanan na aming nagawa. Lord, patuloy mo kami tulungan na hindi na maulit pa ang mga kasalanan na ito. Patuloy mo kami tulungan, Panginoon, ang sa gayon, hindi ka na namin masaktan pa. Lord, hayaan mo na ang iyong kapatawaran ang siyang maging daan upang ang awitan at pagpupuri na aming gagawin sa gabi na ito ay makaabot sa iyo. Ito'y maging mabango sa iyo, Panginoon, sa pangunan, sa pag-aawitan ng aming kapatid, sa pagtugtog na siyang pangunan ng aming pastor. Lord, hayaan mo na ito'y maging karapat-dapat ang mga liliko ng aming bibig kasi ay maging testimony namin kung gaano kadakila, kung gaano kalugay sa aming buhay. Lord, sa pagsisimula pa lamang ng aming gawain, inikiklara namin ang iyong pagsama, ang katagumpayan nito sa iyong pagbabahagi ng iyong banal na salita, Panginoon. Hayaan mo na ikaw ang siyang makita namin sa kanyang buhay. Hayaan mo na ma-deliver niya ng maayos ang iyong mga salita at sa amin na siyang makikinig. Hayaan mo, Lord, na maging open kami dito. Matiin mo ito sa aming puso at isipan. Mai-apply namin ito sa pang-araw-araw na buhay. Lord, huwag mo hahayaan na makulit lamang ang iyong banal na salita sa lugar na ito. Bagkus, gamitin mo kami upang makita namin ang kabutihan mo. Makita sa amin ng ibang tao ang pagkilos mo sa aming buhay. Lord, sa pagpapanalangginan namin, hayaan mo rin na ang banal na Espiritu mo siyang manguna sa aming kapatid sa pamumunan nito. Hayaan mo na maipanalangin namin ang mga bagay na karapat-dapat, ang mga bagay na kinakailangan ng higit mong tulong, Panginoon, ang mga bagay na siyang kinakailangan ng pamamagitan namin at siyang pamamagitan ng Panginoon. At Lord, sa lahat ng aming pagpapanalangin, kinikilala namin ang iyong kapangyarihan dahil ito ay pinapanalangin namin sa pangalan ng iyong banal na anak na si Jesus. Lord, itinideklara namin ang katagumpayan ngayon pa lang sa gawain nito. Dahil ikaw ang rason kung bakit kami nagkakalimot ngayon. At Lord, ano man ang hingin namin sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus ay siyang mabuti. Salamat, salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Purihin po, Panginoon Diyos, tuloy nga po na dakla, Panginoon. Amen? Hallelujah! Pwede mo ba deklara namin itong mga salita na para sa Panginoon Diyos? Ang Diyos ang aming kalakasan. Ang Diyos ang nagbibigay sa amin ng tagumpay. Ang Diyos ay kasama mo sa bawang araw. Hindi ako matatakot. Hindi ako mangangamba. Pagkat ang Diyos na aming sinasamba ay buhay. Hallelujah! Sing, shout, clap your hands, all people. Shout out to God with the voice of triumph and song of joy. Psalm 57 verse 1. Patuloy tayong ihita, bibigay magpuri sa ating Panginoon na buhay na nagbibigay sa ating tagumpay. Hallelujah! Ayaw ko man ang pagkabawa sa buong Diyos. As we say, sing, shout!
is Almighty God. For the Lord is Almighty God. For the Lord is Almighty God. The Lord is Almighty God. Hallelujah! Hallelujah! Tunay Panginoon Diyos, Ikaw ay dakila, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon Diyos, Ikaw ang aming sinasamba, Panginoon Diyos, sa bawat araw, sa bawat minuto ng aming buhay, Panginoon. Salamat sa buhay ng Lord mo. Ikay aming sasampahin, purihin, Panginoon Diyos. I will praise you, O Lord, my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Psalm 66, verse 12. We are here to worship you. We are here to experience your presence, Lord, moving in this place. Hallelujah. Kapatid, ano man ang ating magdadalahin sa mga oras na ito? Sabi ng Panginoon Diyos, ipagkatiwala mo sa akin lahat ng iyong mga alalahanin. Sapagkat ako ang Diyos kumakalingas. Lagi may pagkumpay, lagi may pagalingan, lagi may kasagutan sa pangalan ng Panginoon. Ang tanging gagawin mo lang, kapatid, sabayin ang kadakilaan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Let's worship the Lord. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I am within me, Lord, I will give you praise. Give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Hallelujah. This is the desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I am within me, I give you praise. All that I adore is in you. Sama-sama natin taas ang ating mga kamay sa Panginoon. Sabayin ang pangalan ng Panginoon Diyos. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Yes, oh God, I live for
have your way. Lord, I give you, Lord, I give you. May this be our prayer, the prayer of our hearts. Yes, God, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Hallelujah. Siyang tunay, Panginoon. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, everlasting, let's sing the Lord. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Have your way in me. Oh, Jesus, we magnify your name. We glorify you, Lord. Hallelujah. Your presence is here. We long for your presence, Lord. Hallelujah. We bless your name. Our desire is to give you praise with all our hearts, with all our minds, with all our strength. We will worship you in spirit and in truth. We worship you, Jesus. Hallelujah! Ikaw ang Diyos ng katagumpayan. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Itinideklara po namin yung Panginoon Diyos, na sa pangalan mo, Panginoon, lahat po ay posible, Panginoon. Lahat po ay kaya mong gawin, Panginoon Diyos. Pinangawa po namin ang inyong salita, Panginoon, na kailanman hindi mo kami iiwan, Panginoon. Kailanman hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Hallelujah! Salamat po sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah! Kaya patuloy ka namin sa sabahin, Panginoon. Tanggapin mo ang wagas na pagpuri ng iyong mga anak, Panginoon, na aming inawit na sinasambahan namin, Panginoon Diyos, sa ating pagpuray. Takila ka, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming pagpuri, pagsalamat at pagsamba sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Amen. Nakakapagpunan. Yan. So, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Tunay nga po tapat ang Diyos magpakailanman. Amen. Amen. Yan po sa gabi po dito, yan yung ibabahagi ko po sa inyo ay pinamagalan ko. Walk in Salvation. Hamon po ito sa aklat po ng Efeso, chapter 5, simula po sa verse 21 hanggang chapter 6, verse 9. Sige po, itanyan ko po yung bawat isa na tayo na po ay kulo bilang pag-atas sa kanyang mga salita. Alternate po alternate po natin siyang babasahin. So, mauna po ako, tapos kayo po yung susunod. Tapos, sabay-sabay po tayo sa verse 9. Okay, so verse 21. Kay tagabilin sa pag-asawa. Verse 21, pasakot kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo.
lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng Iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia. Ginawa niya ito upang ang Iglesia ay makiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang bunis ni kulubog man, banal at walang anumang kapintasan. Walang taong namumuli sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at pinatalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Tayo ay mabahagi ng kanyang katawan. 31, gaya na sinasabi ng kasulatan, dahil dito iniwan ng lalaki ang kanyang anak ina at magsasama sila sa kanyang ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Subalit, ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili, mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Chapter 6, verse 1. Verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina, at ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Mga magulang, huwag ninyong bibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Verse 6, gawin ninyo yan may nakakakita manuwala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat alam ninyong gagatipalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa inuman, maging siya man ay alipin o malaya. Tayo pula sa verse 9, mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag sila pagbabantaan. Huwag ninyong malilimutan na kayo ay parehong alipin ng isang Panginoon na nasa langit at malaya ang kanyang Panginoon. So madali po tayo manalangin, purihin ka Panginoon sa pagbabasa ng iyong mga salita, patuloy Panginoon na dinadalangin namin na ibukas mo yung aming mga puso, yung aming mga isipan, at lubusan po namin maunawaan ang mensahe mo sa amin sa gabi po na ito. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, na kayo po ang siyang mag-ingat sa bawat isa po sa amin. Ito po ang panalangin sa pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen. Sige po, maaari na po tayo. Tapos na po. Yeah. So, sabi niya, walk in submission. Alam niyo po yung salita po submission. Pakisabi nga po natin, submission. Itong word daw po na ito daw po ay isa sa mga unpopular na mga salita sa Biblia. Yan, hindi siguro natin madalas na nababasa yan, ano po. Pero sabi dyan, ang definition po ng word na submission, ang definition po niya, actually it's a fundamental na Bible concept. Sabi po yan ng dictionary na fundamental Bible concept wherein it pertains or signifies a voluntary act of surrendering one's will, desires, and authority to a higher power or authority. Yan. Pag sinabi daw po submission, sabi doon voluntary, ibig sabihin hindi ka
natin laban sa gusto ng iba, kaya po yung mga preferences po na meron po tayo. However, tandaan po natin mga kapatid, that the Bible teaches us that walking in submission is one of the many results of being filled with the Spirit. Yan. Yung pagpapasama po, kung ito po'y nakikita sa buhay natin, isa po yung indikasyon na tayo po ay puspos ng Espiritu ng ating Panginoon Diyos. Kapag tayo ay nagpapasako, tayo ay nagpapakita ng paggalang kay Kristo na si Christ din naman, diba, yun yung ginawa sa bawat isa sa atin. Yung paggalang is una natin na nakita example na binigay ni Jesus. Yan. Sa pagtugtong niya parang sa mundo na ito, nakita na natin yung kabagaang loob ng ating Panginoon Diyos. Siya ay hari ng mga hari. Siya nga po ay Diyos. Pwede naman siyang ipanganak sa kaharian na napakagandang pasal, di ba? Pero pag silang alam niya, nakita na natin yung humility. Saan ba pinanganak si Jesus Christ? Sa sabsaban, di ba? O, nakikita naman na natin dito na further na i-explain. Nakita natin yung sabsaban, walang-wala talaga. So doon pala, ipinakita na ng ating Panginoong Jesus yung tunay na nature of being a servant. And even nung nasa ministry siya, di ba, lagi niya itong binabanggit yung being a servant. And yun yung dapat nataglayan natin na meron tayong kababaan loob. Sabi nga po sa Filipos chapter 2 verses 7 to 8, sa halip kusa niyang binitiwan ang pagiging kapatay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Mula nang sinilang siya sa sabsaban, there is humility. Nung siya ay namatay, there is still humility. Pwede naman matulog na lang si Lord, tapos di ba siya nag-isip? Di ba pwede naman gano'n, tapos nabuhay siya ulit after 3 days. Pero hindi eh. Namatay siya sa krus. At ang pagkamatay sa krus that time, it signifies na ikaw ay isang kriminal. Di ba po? So mababa pa rin yun, kababaang loob pa rin. Yung ipinakita po sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ngayong gabi po, pag-usapan natin, ano ba yung mga resulta ng ating ginagawa pagpapasako sa ating authority. Ready na po ba kayo? Amen. Yan, at syempre pag nilay-nilayan natin ito. Una, sabi dyan, when we are filled with the Spirit, we worship God and submit mutually to one another under the authority of Christ. Malinaw po na ipinaliwanag po sa atin ni Apostol Pablo kung paano po nakaka-apekto yung ating pagpapasakop sa mga kilos, sa mga gawa natin patungkol po sa isa't isa. Nabasa po natin sa mga verses kanina yung iba't ibang klase ng relationships. Tama po ba? So verses 21 hanggang 33, ang haba nun. Yung mga tagubilin sa mag-asawa. Nasaan po yung mga asawa na rito? Sana po napag-nilay-nilayan natin habang binabasa natin kanina yung mga tagubilin para sa mag-asawa. Diba? May relasyon ng husband and wife. So chapter 6, verses 1 to 4, ipinakita naman doon yung relasyon ng magulang sa anak. Sino naman po dito ang magulang? Taas ang kamay. Sino naman po dito? Parang yung mga magkabas na gano'n. Sino naman po dito yung anak? Taas ang kamay. Ayan. Pagkali, di ba naging magulang kami? Sige po. So yan, di ba? Naging malinaw din sa atin ano ba yung mga tagubilin para sa mga anak, ano yung tagubilin para sa mga magulang. At mamaya po hinimay-himayin po natin yan. And even actually, yung mga relationship ng slaves and masters, sa kanila po kasi applicable to. Sabi ko nga habang pinag-aaralan ko, sa Pilipinas din naman may slaves. Kasi di ba po sa history pinag-aaralan yung mga alipin sa gilid, alipin na mamahay. Natatala niyo po yun? O yung mga bata, hindi na nila alipin. Nag-aaralan din sa history dati. O pero sige, kung hindi na natin or hindi man applicable sa atin yung slaves and masters, gawin natin siya, ano may applicable sa atin ngayon? Yung employee-employer relationship sa mga nagtatrabaho. Di ba po, may boss tayo, ikaw empleyado ka. Sa mga estudyante, tayo po ay may teacher. So sila yung authority pagdating sa school. Sa church, meron din authority, meron tayong pastor, may leaders tayo members. Yan, so ganun po yung klase ng mga relationships na ibibigay sa atin na pangaral ni Apostol Pablo. And alam
yung ginagawa niya habang sinusulat niya po yung mga talatang ito patungkol sa relationships. Alam niyo po kung bakit? Yan, kasi itong mga areas na po ng buhay natin, ito talaga yung challenging. Amen ba? Challenging eh, kapag meron mga relationship, kasi palala ka talaga, sabi na, di ba, nung-nabis na kayo, hindi ka naman mabubuhay mag-isa sa ayaw at sa hindi mo, makikisalamuha ka sa kapwa mo. And sa buhay po natin, marami po talaga tayong lives battle. Ano ba yan? Especially sa ating mga relationship. Una yung will, yung sa kalooban natin. Sa mag-asawa, iba yung gusto ng asawang babae, iba yung gusto ng asawang lalaki. Kasi sabi na katulad na ng illustration, kapag kinakasal ka, kayo ay dalawang kandila magkaiba. Pero dahil kayo ay bound na ng marriage, naging isang kandila na lang kayo. So, how do you reconcile ngayon kung magkaiba kayo ng kalooban? Yan, because you are already one. Sa mga magulang at sa mga anak, ganun din naman po, di ba? Minsan sa naririnig natin, mga magulang, yung mga anak natin, bakit kaya ganun na lang lagi gusto ng nanay ko, ng tatay ko? Eh, ayaw ko naman mo. Diba? Naging ano nyo rin ba yan? Naging linya nyo rin ba yan? Okay, ang pangalawa na life battle natin, anger in conflict. Sabi nga yung anger, pagtatampuhan, yung galit, spices daw po sa relationship. Yung, dito nakaraan lang po, pinapanood po ko na FB Reels. Sabi niya doon, yung asawang lalaki, nag-grocery siya, tapos binili niya lahat ng favorite ng asawa niyang babae. So, daladala niya yung pagkakyan niya, pagpasok niya sa bahay, sinasagot mo siya ng asawa niyang babae, tumakalak na yung babae. Sabi niya, pinraya niya siya ng asawa niyang lalaki. Sabi ng lalaki, oh, teka lang, nag-grocery ako, binili ko lahat ng gusto mo, favorite ko to. Pag-merienda muna tayo, huwag ka munang magalit, hayaan mo, mamaya mag-aaway tayo. Alam mo naman na hindi matatapos itong araw na ito, na hindi ko makakompleto pag di tayo mag-aaway. Kaya mag-enjoy muna tayo, promise! Sabi niya pa pala, promise, mag-aaway tayo mamaya. Sabi niya, di ba? Minsan, ganun eh, di ba? Pag magkakagamit tayo, may tampuhan tayo, nakukalan naman talaga yan. Pero, umakot ba na yung galit natin, ay hindi lang sa mag-asawa, kahit sa magulang at sa mga anak, na nagkakabas na ng gamit sa bahay, nagkakaroon na ng mga sigawan, malalakas na mga pananalita at masasakit na pananalita. Yan, sabi po sa Efeso chapter 4, verse 26, di ba? Do not let the sun set on your anger. Yan, sa buhay po namin ni Bernard, kahit po nung mag-boyfriend-girlfriend po kami, talaga, pinangawakan po namin yung verse na to. Hindi pwede na matulog kami dalawa na magkagalit kami. Parang wala pa ako na isip na ganun yung nangyari. Ano po, and naalala ko nga dito, may time na Saturday yun. Tanda ko. Saturday yun, nagtatampuhan kami dalawa. Parang pinipili ko na siya yung mali. Pero bago kami pumunta ng church, sabi ko sa kanya, magbati na tayo kasi ang hirap tumayo sa harap ng meron pang kagabi. Yan, natatanda ko ako worship leader nun, siya drummer. Ang hirap naman kung magkagalit kami kasi pinas kami na tayo dito sa harap. Di ba po? So talaga, may bakit na binibigay ang maawan sa bawat isa sa atin sa relationship. Ano pa? Sa power struggles. Hindi ko pa talaga naman. Yan, power struggles. Yan, sino bang mas makapangyarihan? Sino ba yung dapat masunod sa isang relasyon, sa isang pamilya? Yung nanay ba? Asawang lalaki ba? O yung asawang babae? Yan, nasa tamang babae na kasi kayo, mga lalaki. Kasi palagi siyang may tama. Ay, palagi siyang tama. O ano pa ba? Ayan, ano pa nga ba? Ayan, sa power, sa kapangyarihan, ano pala? Sino nga ba talaga ang dapat masunod? Sa mga anak at mga magulang. Yan, sino ba ang dapat masunod? Kayo ba? Na mga anak o kami ng mga magulang? Aba, syempre, magulang kami. Di ba kami masusunod? Natawa na tawa si Paula. Yan, sa akin po, yan, dahil ngayon nakatutok ako sa mga bata, kapag meron ako iniutos, yan si Carlo at si Thea, mga yan, iba, dalilan ba sa buhay? Sabi nga ng teacher nila, palagi sila may thesis defense. Kay Carlo. Pero example ko ngayon si Thea. Yan, kapag may inutos ka dyan, ayaw niya sumunod, sabi niya, why? Why? Naubusan na ako ng kasyon, why pa rin yung tanong sa akin? O, sige, ganito na lang. Pag naubusan na ako ng kasyon, irarason sa kanya, kasi ayaw niya sumunod. O,
Okay, Thea, ito na lang. I will follow you, but you will become my mommy. Then sasabihin ko sa kanya, Mommy, honey. Kasi niya, Mommy, please give me food. Ginagaya ko siya. Tapos mapapaisip siya, sasabihin niya, okay, Mommy, I will obey because you're the one. I don't want to become a mommy. Yan, ganun po talaga, di ba? Ang ganda sa poder po tayo ng ating mga magulang, kahit po sa edad ko na to, dahil nakila bawat papa ko, syempre, susunod ako sa kanila. And kahit naman umiwalay kami, sumusunod pa rin. Kasi ganun talaga, mothers knows best, fathers knows best, sabi nga po, di ba? Ayan. And, sa pagtatrabaho naman, yan, may power struggle. Baka gusto mo nagtatrabaho, minsan power tripping din. Yan, pero tandaan niyo po ito, yan, lalo sa mga kabataan. Kahit nasa school, di ba, yung sa mga teachers natin. Kung empleyado ka, sabi nga, tatandaan po natin, it's always attitude over skills. Yan po, kahit po gaano ka kagaling, kahit na gaano ka katalino, pero tandaan mo, ikaw ay empleyado at sila ang boss. Kung hindi maganda ang pag-uugali mo, pwede kang palitan ng boss mo anytime. Kasi hindi ka naman tagapagmana ng kumpanya. Diba? Nung nakaraang araw po, nakikinig po ako dun sa segment po yung para po sa mga OFWs. Tapos napag-usapan nila ito din, yung submission. Sabi nung host, bakit po yung ibang mga OFW, kapag nagbabakasyon sila, napagbibigyan yung mga demands nila ng amo nila. And sabi doon, nag-grant yung kanilang mga request, yung mga demands nila, kasi po nagpakita sila ng magandang asal. Hindi lang sila nagpakita ng maganda, syempre sa trabaho nila. Nagpakita rin sila ng magandang asal sa kanilang mga amo. Kaya kahit na ano daw po yung demand nila, go lang po yung kanila po mga amo. Itong hirap po muna sa Jobin yan, OFW, hirap magpaalam, magpakasyon, di ba? Sa boss mo, mga Jobin. Yan talaga, hihintayin mo kung kailan ka makakapag-leave. Pero, naalala ko po dito, yung isang nabasa ko sa, basta nabasa ko lang somewhere, yung isang istorya ng isang 18, kabataan. Kilala niyo 18? SB19, kilala niyo po? Di ba yung mga APM kilala, SB19 no? SB. Yan, sabi ko, may isang OFW na, ang tawag dito, isang OFW po, na parang mag-concern dun sa bansa na kung saan siya nagtatrabaho, nakalimutan ko po parang Taiwan po yata parang mag-concern po dun yung SB19. Ngayon sabi niya, nagpaalam siya sa amo niya kasi daw, yung concern ng SB19, natapat naman yung day off niya. Tapos nagpaalam siya, sabi niya, nag-chat siya sa amo niya na kung po pwede na daw siya umattend or umattend ng concern ng SB19, total naman daw, day off niya that day, tapos umuwi naman din daw siya agad. So, sa madaling salita, pinayagan siya ng amo niya. And alam niyo po kung ginawa pa ng amo niya, nung tinanong niya kung anong date yun, ang sumunod na chat, kasi pinakita po yung chat binigyan po siya ng ticket sa concert ng SB19. O di ba? Magkano pala yung ticket concert? Yan, kayo na lang mag-search kung magkano yung ticket concert. So, ganun po, di ba? Kasi tandaan po natin, sabi nga po dun sa nabasa natin verse kanina, di ba? Kung tayo maglilingkod, we serve as if you're serving the Lord and not the man. Yan, yung hindi na tayo basta nagsiserve sa tao. Yan, sunod po dyan, yan, sa syempre, mga personality natin, magkakaiba naman tayo, tignan yung kami nyo, hindi naman kayo parehas ng personality nyo, di ba? So, may time na magkakalash yung personality nyo, minsan na kahit sa mga matalik kayong magkaibigan, isa pa kapaisip ka lang, kaya kami nag-ano nito, nag-swap, kaya yung magkaiba kami ng personality. So, magkakasakitan kayo ng damdamin. And many others. Yan, maraming battles. So, amen naman, yung mga naka-experience na ng ganyang mga challenges sa buhay, conflicts. Na-experience na po ba natin yan? Amen. Diba? Relate tayo dyan, syempre. Pero, ito yung tatandaan natin, yung pangalawa. Sabi dyan, when we do walk through conflict, we must submit to the will of the Holy Spirit on a continuous basis in order for Him to empower us to submit to one another. Wow! Ang galing, diba? Kasi normal lang naman talaga na dumaan tayo or dumaran tayo sa ganyang mga conflicts ng buhay, sa ganyang mga challenges, life's battle ng buhay po natin. Pero sabi niya, hayaan mo lang na yung banal na spirito na nasa atin, yung pinagalo
sa buhay natin. Para kahit masakit, yan, kahit naiiyak na talaga tayo, umiiyak na umaagos na yung mukha natin, kahit mahirap tanggapin. Diba? Pero, sabi nga dyan, empowered tayo ng banal na spirito para sa pagsabi natin at pagkaalam natin sa isa't isa. At kapag ginawa daw po natin ito, listen to this, kapag ginawa po natin ito po ay isang paraan para hindi natin hayaan ang diablo na gumawa sa buhay natin. Yan, sabi sa Efeso chapter 4, verse 20, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Tandaan po natin yung mga kapatid. So, ulitin ko kahit masakit, kahit mahirap, pero dapat isipin natin maigi. Kasi the Holy Spirit is within us, and I know that the Holy Spirit, kapag napunta tayo sa ganyang situation, kinukonvict tayo. Sasabihin ko ba ako hindi? Sasakta ko ba ako hindi? Di ba? Ganun yung mga na-experience natin. Yan. Para nang sa ganon, kung ano man yung mga paninindigan natin, kung ano man yung mga stand natin or yung ground natin sa buhay natin at sa mga relationships natin, hindi makapalaging ang kaaway sa bawat isa po sa atin. Yung isang segment ng Pinoy Big Brother, dahil may task sila, Cyril and Shuvi, tapos naaway nila si River, nagkakasagutan na sila at nagbabangayan na talaga sila. Nagkakagulo na rin yung mga housemates kasi sabi nila, ano nangyayari? Yeah, pero sabi ni Clarice, na, guys, Kirby lang yan, maggulay na lang tayo kung mag-aaway-aaway lang din naman kayo. Diba? Kung sa mga internet, sabi nga, it's think before you click. Sa atin, sa relationships natin, it's always think and pray. Yan, bago po tayo mag-speak or act. Kasi mga kapatid, baka ito yung walang biggest regret ng buhay po natin. Diba? Mahirap na yung bawiin. Di mo naman pwede i-unsend yung message na sinend mo na yun eh. Kahit na nga nag-unsend ka, nakita ko rin yun, nagpapak pa rin yun sa cellphone natin kung ano yung sinend mo. Diba? So, lagi po natin isipin, lagi natin ipanalangin kapag po nasa ganitong sitwasyon tayo ng buhay. Kasi kahit Christian tayo, tandaan natin, hindi tayo exempted sa ganito po klase ng mga sitwasyon po sa buhay po natin. So, the takeaway natin for this evening, submit to one another. Magpasakaman po tayo sa isa't isa. And be accountable also to each and every one of us. Yan, kaya kahit minsan pag tinatapit-tapit ka, o baka pinapaalam ka ng leader mo, di ba? Makinig ka kasi meron tayong pananalunan sa isa't isa. And, of course, have your life as an example of a humble submission to the Father. Huwag mo munang i-expect na yung katabi mo magpapasaglit. Buhay niya yan. Tignan mo muna yung buhay na meron ka. Diba? So, hayaan mo muna na sa iyo mismo, maranasan mo, gawin mo na magpasailalim tayo, magpasama tayo. Walang iba, kundi sa ating Panginoon Diyos po. And, syempre, para magawa natin yan, of course, we have to ask God to help us na i-overcome yung pride natin. Tandaan po natin, wala naman ito namatay sa paglulok ng pride. Diba? At saka yung willfulness natin, makatigasan ang ulo natin minsan. Wala pong ibang makakapagpabago yan, kundi ang ating Panginoon Diyos. Kapag nahihirapan ka nakatay ko na, Lord, binabago mo ako araw-araw. Diba? Kasi kahit gaano ng patagal ng Kristiyano, everyday ng buhay mo, meron at meron mapabuhin ng Panginoon. Amen? Amen. Yan po. Sige po, sa gabi po nito, let's get a partner. Yan, kahit bago po pala kayo mga partner, paliwanag ko po yung prayer props natin. Mag-reflect tayo, meron pa tayo mga conflict ngayon na relationship, na may nagalit ka pa ngayon sa madaling salita. And papaano po tayo mag-walk into submission to the Holy Spirit habang dinidil po natin yung tension na meron po tayo. Kung wala ka mga ganun ngayon, praise the Lord. Pero kung darating tayo sa pagkakataon na yun, anong gagawin natin sa pagpapasakot natin sa kalooban ng ating Panginoong Diyos? And pwede na rin po tayo mag-share ng ating pong prayer request. And mamaya po 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 tayo sa prayer. Yan, sige po, kuha po tayo ng partner natin. Hindi naman natin nakaka-partner pa. And this time naman po, ay nakatapos tayo sa sharing po natin. This time po, let's pray for our GCCC family. Yung mga pangyayaran po natin para ngayon. And
Hinihulog po namin sa iyo, Panginoon, ang aming pong pamilya. Ang bawat pamilya, Panginoon, na nanuruo po ng Great Mountain Christian Church. Kilala mo kami lahat, aming Panginoon Diyos. Kayo po, Panginoon, ang mamuna sa bawat mga magulang, sa aming po mga nanay, sa aming mga kapatayan. Magmula sa aming Panginoon na maging huwaran po kami ng mga aming po mga anak. Para po, Panginoon, sa kanilang mga espiritual na buhay, makakanin po namin sila. Patungo sa daan na kung saan ang gawin ng malalim na pagkakakilala po sa inyo. Dalangin din namin, Lord, yung ginagawa po ngayon na vision po ngayon ng mga adult, na ma-reach po, Panginoon, ang kapwa po namin mga kananayan, especially sa aming mga katatayan, Panginoon Diyos. Dalangin namin na maabot po namin sila, aming Ama. Gamitin po, Panginoon, yung mga relasyon na meron po kami sa kanila, aming Ama. Nang sa ganun po ay may dala rin po namin sila dito. Napakasaya po, Panginoon, ng isang buong kompletong pamilya nagsama-sama na nagbibigay ng papuri at pagsamba po sa iyo. Alam namin na wala po imposible sa inyo, Panginoon Diyos. Ngayon pa lamang, Panginoon, dinadalangin na namin yung bawat mga kananayan, mga katatayan. Bibigyan niyo po kami ng kasiglahan. Kaya sa aming Panginoon, magmumula ang halimbawa ng pagkakaroon ng Kristiyanong pananampalataya sa aming pong kanya-kanyang tahanan. Dinadalangin din namin sa inyo, Panginoon, ang aming pong mga anak, ang aming pong mga kabataan, nalatigin, Panginoon, sa mga kabataan namin na hindi pa po nila kasama yung kanilang mga magulang dito. Alam ko, Lord, na may plano po kayo kung bakit sila yung nauna na makakilala po sa inyo. Gamitin mo yung buhay na meron po sila. Makita yung Kristo na meron po sa kanilang mga puso. At alam namin, Lord, gagawa kayo ng mga paraan. Gagawa kayo, Panginoon Diyos, ng daan kung saan po yung kanilang mga magulang, yung kanilang mga kapatid, Panginoon, ay makakakilala din po sa inyo, Panginoon Diyos. Dalangin din namin yung aming mga bata, Panginoon, yung aming mga CPF. We pray, Lord God, na kayo po yung siyang magtanim pa sa kanilang mga puso. Alam namin na yung bawat effort na ginagawa namin, yung pag-invest namin sa kanila, Panginoon, sa mga outreach programs na ginagawa ng mga CPF teachers, hindi ito nawawalang bahala, Panginoon. At dalangin namin na kahit na iba na ang Generation Alpha ngayon, we declare, Lord God, and we rebuke the power of the enemy sa kanilang mga buhay, sa mga napapanood po nila, Panginoon, sa mga naririnig nila. Hindi po ito, Panginoon, na mag-penetrate sa kanilang mga puso. At dalangin namin, Lord, na lahat lang ng mga salita mo na naririnig nila, Panginoon, dito po sa aming iglesia. Iyon po yung mag-uhay, Panginoon, sa kanilang mga puso. Dalhin nila hanggang sa kanilang paglaki. At magkaroon po sila ng banal na takot po sa iyo. Bawat isang pamilya, Panginoon, na bumubuo ng Great Mountain Christian Church, balutin mo ng pag-ibig na nagmumula po sa inyo, Panginoon Diyos. Magsimula sa amin na makita ng aming mga kapitbahay na nandoon ng pagmamahalan, nandoon ng paglalakad, nandoon ng pagpapasakop sa bawat isa, ang paggalang, Panginoon Diyos, ang pagkakaisa. Alam namin, Lord, na hindi po yan imposible dahil meron kaming Diyos, meron kaming Kristo sa aming mga puso. Kaya yung malwalhatian mo, yung kalilingan mo, Panginoon, yung makita ng mga tao na nakapaligid po sa amin. And Lord, yung bawat isa rin po na mga nagtatrabaho, dalangin namin, Lord, na kayo po yung siyang mamuna sa aming pagtatrabaho. Padalangin namin, Lord, na maging kagamit-gamit kami sa workplace na idinala niyo po sa amin, maging sa aming mga estudyante, sa kanila po mga eskwelahan, maging mabuting impluwensya po, Panginoon, yung bawat isa. Gamitin niyo po kami, Panginoon, doon sa mga workplace namin, sa mga schools namin, ng mightily, efficiently, and effectively, Lord God. At hindi yung skills na meron po kami na ibinigay po sa amin, kundi yung mga katangian, Panginoon, ng Kristiyano, yung fruit of the Holy Spirit din, Lord, makita sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya sa ano bang aming gawin alam namin, nabibigyan mo po kami ng katagumpayan. Lagi sa mga may business, Lord God, makita ng mga customers namin, ng mga clients namin, na kahit matumal, meron, Panginoon, na Diyos kami pa naniniwalaan. Pero alam namin, Lord, sa bawat isang negosyo na ibinigay mo, Panginoon, sa iglesia po na ito po, Panginoon, ay pag-iyaya namin mo. Maraming salamat po, Panginoon.
Diyos at patuloy na i-reconcile mo ano man yung mga relationships na meron po kami sa aming family, sa aming mga kaibigan, sa aming mga katrabaho, sa mga tao na nakakasalamuhan namin sa bawat araw, Panginoon. Lagi mo kaming gawing channel ng pagpapala mo, Panginoon. Gawin mo kaming channel, Lord God, ng pag-ibig mo sa kanila. At ikaw lamang, Panginoon, ang makita sa buhay ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, na lahat ng yan ay magagawa namin sa tulong at paggabay ng inyong banal na Espiritu. Kaya kayaan mo, Panginoon, na itong buhay po na ito ay patuloy po na nandoon yung 100% namin, Panginoon, na pagpapakumbaba, 100% namin pag-ala, at 100% po namin na pagsabit, Panginoon, sa pagkilos na iyong banal na Espiritu para po sa aming mga buhay. Empower us, Lord, and fill us with your Holy Spirit. Araw-araw po ng aming po buhay. Salamat po, aming Panginoong Diyos, sa iyo na papuri pa sa kapagdakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Alam po namin na napakabuti mo, Diyos, sa buhay ng bawat isa, muli sa kanilang mga pinansyal na pangailangan, Lord, ibubuhos mo ito, Panginoon, sa aming mga kapatid na may mga karamdaman. At alam po namin na yung mga tulong na nagmumula, Panginoon, sa gobyerno, Lord, andong, Panginoon, yung nakukuha nila o nakakahiling sila ng tulong, Panginoon, dahil alam namin sa mga gobyerno, Panginoon, ay meron yung mga libreng paggagamot. Kaya maraming salamat sa mga tulong, mga biyaya mo, Panginoon, sa aming mga kapatiran na may karamdaman. Gawin po, Panginoon, sa mga oras na to, salamat sa buhay nila na andun yung patuloy na papalakasan ng bawat isa, Panginoon. Dahil alam naman na napakahirap, Panginoon, na may mga karamdaman dahil nararanasan po namin. Pero sa iyo, Panginoon, dahil maalala ka lang namin, Panginoon, ang direct kagalingan na nagmumula lamang sa iyo. Kaya hawak mo po sila kabayaan, pagkos, Panginoon, yung tulong na galing sa iyo, Panginoon, lalo na kalaan para sa buhay ng bawat isa. At sa pamilya na meron sila, Panginoon, na handang magsakripisyo at patuloy na tumulong, Panginoon. Alam namin na andun yung pagbigkis mo sa kanila ng pag-ibig, pagkakaisa, dahil sa pamilya pa lamang, Panginoon, nandoon yung patuloy na tulong
handa magpagaling, Panginoon. Basta andun lamang yung mataas na pananampalataya, andun lamang Panginoon yung mataas na pag-asa na meron sila, Panginoon. Maraming salamat. Ito po yung ating samong panalangin sa taong pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Sinasabi po sa 2 Chronica 7:14, sabi po dito, "Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at takdan ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain." Yan, tayo po'y manalangin para po sa bansang Pilipinas. Panginoon, nagpapakababa po kami. Dalangin ng kapayapaan at pagkakaisa sa aming bansa sa gitna ng kaguluhan at pagsubok at di pagkakanawaan. Ikaw ang aming tamlaw at sandigan. Panginoon, ipuin mo po ang puso ng aming mga namumuno magmula sa aming Presidente Marcos, hanggang sa mga senador, sa mga congressman, mayor, at sa mga nanunungkulan pa po ng bansang ito. Patuloy nga po, Diyos, nalupuin mo po at gabayan mo sila upang maging matuwid, makatarungan, at tapat sa kanilang tungkulin. Naway kanilang sundin ang iyong kalooban at paglingkuran ang bayan ng may malasakit at katapatan. Gawin mo po ang katiwalian, pawiin mo po ang katiwalian at kasakiman. Palitan mo po ito ng pagmamahal at katotohanan. Pagpuklurin mo kami lahat bilang isang bansa may malasakit sa isa't isa. Bigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ng tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bayan ito, O Diyos. Pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan at kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Ito po ang aming samadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, patuloy pa tayo sa pagwawas ng panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, labis-labis po kami na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito na alam po namin, tinuloy mo lahat ang aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na mananagumpay sa aming mga buhay. Salamat po ulit dahil sa gabi ito, naibsan na naman po yung aming mga dinadala sa gabi ito. Ito mo po, Panginoon, kabigatan, kagutuhan, Panginoon, na nararanasan po namin sa aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na pinagtagumpay mo namin dahil naitulog po namin ito sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, maging sa mga salita mo na amin narinig sa gabi ito. Nawa, hindi ito mawaglit sa aming mga puso at isipan, kung hindi lagi po ito manatili, Panginoon, sa aming mga buhay. Lalo na, Panginoon, sa aming mga pamilya at talagang po namin ito para po sa aming mga pamilya. Salamat, Panginoon, sa gabi ito, salamat din po sa lahat ng mga pagpapala na walang humbay na ibinibuhos mo po sa buhay ng bawat isa. Kaya naman sa gabi ito, Panginoon, muli kami po ay magbibigay ng aming mga offering. Sa gabi ito, Panginoon, dalangin po namin na basbasan niyo po ito, Panginoon, upang ito po ay maging kagamit-gamit pa sa iyong mga sambahan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po pinakamataas na papulit pa sa salamat sa tanging makapangyarihang pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Ngayon, habang tayo po'y nagkakaloob, nagbibigay natin ng mga offerings. Ilang paalala po, announcement. Yan, sa ilang oras lamang po ay gaganapin na ang
si Praise and Worship Bandi. Kaya bukas na po yun. Kaya, kumika po na pagkalain ng Panginoon Diyos. Kasama niyo po kami sa panalangin. At nga mo na nandun yung pagsama ng Panginoon Diyos. Lugar po na yun. Sa Balanga. Casa Tranquila. Yung lugar po na pagkakaroon sa Panginoon Bandi. Kaya, kumika po na ang Panginoon Diyos po'y patuloy natin maranasan at sumama po sa aming team, Panginoon. Yan, sa lahat po ng personal team po, yan, hindi lang po natapos sa banding. Yan, may practice din po. Yan, Saturday. Yan, makitay lamang po tayo sa oras. Yan, sa check yung mga GC niyo po. Yan, sa ibang mga group din po. Yan, Saturday, may mga announcement po ba? Upcoming activities. Sa padal po. Yan. Yung palala po. Yan. Bukas po yung service na pong narektahan, alas 12 po. Kayo hihintayin sa pader. Yan. Coordinate po sa iba. Wala po dito. Alas 12 po ng tanghali. Kaya prepare nila po. Kung kayo pinaranayan mas maaga doon, mabuti. Pero hindi po, isama nila yung tanghalian po sa pagbiyahe po. Yan. Natawag. Yan, dapat nakakain na rin po pala. Hindi pala yung usapan nila pala. Yan. Palala, dapat kumain ng tanghalian para po doon. Yan, matagal man yung naunang nagrenta sa atin doon. Yan. May nang strength tayo maghintay. Yan. Ano po ba mga paalala po? Ang paalala, nagpaalala na rin pag-asa. Sa bandang hapon, may mga nagulang, kaya tingnan po tayo. Yan, Sunday. Lunch fellowship po, Sunday. Lunch fellowship. Yan. Yan, paalala po. Congregational meeting din po pala. Yan. So, lunch fellowship, congregational meeting, at sa hapon po nun, yan yung mga palaro. Yan. Ano po ba? May nakalimutan pa po? Yan, mga secret. Ang iyong pananim po ay nadiligan na po ng mga ulan sa mga nakalipas sa mga araw. Kaya mag-expect po kayo silang linggo po may anihin na kayo. Meron po po tayo mga palala po. Yung Precious Holy Prayer Team, meron po ba sa mission? Okay na po. Yan, wala na po. Ano po, church? Tayo na po tayo. Pagkakasang tayo ko sa manani. Sa iyo po, tayo po ay magpapasok sa ating pagkakalala. Maraming Diyos na kapangyarihan sa lahat, tuloy ako Panginoon. Maraming salamat po sa tagumpay na aming pong naranasan ngayon po ito sa aming pagpupuri, pagsambahan, sa pagkikinig po namin ng mga banal na salita. At lalo tigit po Panginoon, maraming salamat sa mga dalangin po namin na itinulog po namin sa inyo sa mga oras po ito. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord na sa inyo po namin, pinagkakatiwalaan yung lahat na aming po mga itinalangin, maging personal naman ito na aming po request po Panginoon, maging aming po mga prayer item, ay patuloy Lord na sa inyong takdang panahon po Panginoon, ay patuloy Lord na makakamtan po namin at natulungan namin sa lahat ng aming po mga itinalangin po nito. Maraming salamat po. At maging sa amin po sa mga pag-iwahiwalay, dalangin po namin at pag-iwang ingatan, samahan po Panginoon sa kami po mga ating sa aming mga tahanan ng ligtas at dagan po namin ang aming po mga sa buhay na naroon po yung galak sa kanyang po mga puso. Salamat sa aming po Panginoon at po namin nagtakumpay ng gabi po na ito na ikaw po siyang patuloy na sasama ng iingat sa bawat isa po sa amin. Maging amin po pagsasalusaluhan po Panginoon, patuloy Lord na pakalilisin po ito, magsilbing kalakasan po ito ng aming po physical na pangatawan at ibalik po ito ng maraming beses po Panginoon sa mga tao nagsipaganda po. Maraming salamat po Panginoon at patuloy Lord na ikaw po ang siya magbibigay po na amin po masarap sa pagpulong sa gabi po na ito at magamit po namin yung aming po lakas po Panginoon sa araw po ng bukas sa aming po mga ginagawa po trabaho sa aming po mga ginagawa paglilingkod sa iyo. Salamat po. Mga kagayan ng bawat isa, mga biyaya at pagpapalat na
nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, ang pagsama ng Santo Espiritu, ay patuloy po natin itong malulunasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless.